O ito ha, may nagsalita tuloy, may nagalit. Ano ho, sino ho nagalit? Pakinggan ninyo ho ito, may nagalit ho. Isa sa mga susuportahan ko senador kung tumakbo. Ito ho ang part 2. Secretary Remulla, are you listening? Listen again. Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang Banateros, si Coach Oli, Boss Dadat, si Banat Bay. At ngayong araw may part 2 po tayo ng ating interview kay General Bantag dahil sa sobrang trending ng interview na ito. At dahil nga sa sobrang trending, medyo may nainis na isang sekretary at keso kaya i-contempt daw tayong tatlo. Linawin ho lang muna bago tayo magsimula na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag. Hindi po namin alam kung saan siya. At sa katunayan, nagpapalit ka ba ng damit? Pareho na damit? Boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandyan po ba kayo, Sir? At ako naman si Mr. Bantag, Banateros Brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang Yes, energetic tayo ngayon. Sir, Yes. simulan natin. Banata na natin Sige. kagad. Sir, unang Okay. tanong. Pwede ho ba kayong sumuko na ng hindi kaming utos? Ang kapal ang mukha mo! Sino ka para basukuin si Bantag? Animal to. Sana nahuhuling kayo. Pwede ho ba namin kayo mahuli ngayon? Pwede ho bang ilabas niyo yung kamay niyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo? Kasi nauto kami. Pwede kong Banat Bay, kung yan ang request mo, pwede kong i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring, di ba lumalabas yung horror na babae doon? Kung pwede sana, edi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Pero sir, ano ho ba ang pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, ay di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya. At nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banateros sa pag-interview kay Mr. Bantag. So, Tito Hopman, salamat po. Sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Remulla ay magre-resign? Ay oo naman, talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluwensyahan. Kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na eh. Nako! Diba? Nakita mo. Ginagalit mo Bantag eh. Ikaw talaga Bantag oh. Ginagalit mo. Sinabihan mo ba naman ng lahat ng sa administrasyon is tambaluslos? Kami na naman puputukan yan eh. Sir, Your Honor, Mr. Senator, Bantag, ano ba yan? Kami na naman ang papagalitan yan eh. Sinasabi mong tambaluslos tong gobyerno natin eh. Smuggling. Walang comment. Wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan pati sa Mindanao, wala ka pa ring marinig. Wala eh, ang hirap talaga. Mr. Bantag naman. Ang bira ka oh. Papahamak mo kami niyan eh. Ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ang ng batas. Kaso hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, Nako. karakter ni De Lemos na NBI na Ayan. Secretary Remulla, noong una hindi ka topic eh. Pumasok-pasok ka sa eksena. Naging topic ka tuloy ni Bantag. Hindi, di ba? Dati noong una hindi naman siya ang topic, si Katapang. Dahil pumasok sa eksena si Remulla, siya ngayon na naging topic. lang ginawa.
kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay Dilemos, yun ang ugali ni Dilemos. Balita ko nga ho. Paano ka susuko? Oo. Pati yung NBI nayari. Baka pati... Bantag, baka naman pati NBI, yariin na rin kami, ha? Wala ko kaming kinala... Sandali lang, ha? At disclaimer, ang opinyon ng aming ini-interview ay hindi namin opinyon. Baka mamaya sabihin na naman Miss Gwen Adiser, salamat po. Kami ay nag-i-interview lamang sa remate at saka sa saksi. Wag ho kayong ano dyan. Yung opinion ni Sir Bantag, opinion niya yun, ha? Sir, matanong Baka hindi na ako makakuha ng NBI clearance niyan. Pambira, lang po. Lagi po nating napapag-usapan sa media na itong patungkol sa Bucor. Kamusta na po? Itong ating gusto kong matanong sa inyo at makamusta. Oo nga, yan nga ang ano. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag renilive ka, go on now with your life. Parang ganun another destination, ganun lang yun. Pero ito kasi, parang asong galisin lang itong matandang ito Kaya ayaw kong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin na Coach O. Sino yung galisin na yun? Ang aasar ka na naman Si Sir Bantag naman, Ang dami namang naging bulilyason niyan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa. Di ba? Sa dami ng mga bulilyason. Kasi naalala nyo, in-interview, di ba, namin si General Palparan. Nagagalit sila, yung pala, acquitted naman pala. Aso nitong si katapang galising aso ni Boying, kung ikukumpara. Kaya pala galisin kasi aso ni Boying. Okay. Nagets ko na. Hindi kasi nung una iniisip ko, bakit niya kaya tinawag na galisin? Mukha bang galisin si Bantag? Hindi, di ba? Si Bantag, si Katapa, mukha ba siyang galisin? Nung tinitingnan ko, hindi naman, di ba? Kaya pala galisin kasi aso pala ni Remulla. Yung pala ibig sabihin. Bumabars, mekos yan. Sa interview ni General Palparan at sa dami ng bulilyasong ginawa nitong si Katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialam doon. Di ba? Diskarte nila yun Sinisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, alam naman natin, pagka Bucor ang pinag-uusapan, kadikit talaga yan. And kanina, nabanggit ninyo yung smuggling. So, siguro naman nakarating na rin, mukhang updated naman kayo, nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati, China, pinanggagalingan nung mga droga. Pero ngayon, yung mga nasa sa Pampanga tsaka yung dyan sa Bureau of Customs galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong masasabi doon o reaction? Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga, kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan nakita nila, relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan. Mga yan, Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila pumasok na, nagiging aktibo na ulit. Paulit-ulit ka, sinabi na nga Ulitin pa yung tanong. Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi banat bay, kundi sa balita, ibig sabihin, talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na And unlike before, kay PRRD, aktibang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon.
Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon. Natigil nga lang. Ay, grabe. So ngayon wala na si PRRD, wala na ang laban against illegal na droga. Nako. Ayan, nandyan na naman sila. So, ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung Hindi. mga bali-balita lang noon? Oo, tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, siguro natakot sila, hindi naman natin nakakausap na interview pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy noon, nagtuloy-tuloy? Grabe nakikita niyo yung revelasyon ni Bantag. Sinasabi niya, dati talagang gustong pumasok nito, iba-ibang kartel pumapasok sa Pilipinas. Pero dahil nga natakot nung kay Pangulong Duterte, hindi sila pumasok, di ba? Hindi nagtangka. Ngayon, pumapasok daw. Ito, kasi papansin niyo meron niyang ito napanood ko lang. Kasi meron na namang nagkomentong walang kwenta. Yung pangalan ng vlogger na yun, si Coach Jarrett ba yun? Oh, yun. Walang kwenta yung comment niya. Kasi meron siyang title doon, lumalala daw ba yung droga or resulta lang ng kapalpakan ng tokhang nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga ganon. Pero eventually, matatapos yung video, wala naman siyang side. Anong video yun? Nagbigay ng opinion pero wala naman siyang side. Ginamit kayo. Ngayon ka lang makakakita ng ganong klaseng ginamit kayo. Para tuloy naalala ko si Libayan. Yung nag-abang ako ang haba-haba ng balita niya. Lumalala ba ang droga o ito ay kapalpakan lang nung tokhang? Di pinakikinggan ko. Ano kaya opinion nitong naman to? Tanso pa rin pa kaya to? Hanggang natapos na yung vlog niya, wala siyang opinion. Anak ng wete. Sabi ko, nag-vlog ka para ibalita yun? Hayop yan. Anong tawag doon? Clickbait. Pero may isa siyang punto doon na I totally disagree. Anong sinabi niya doon? Sinabi niya doon na sa tingin naman niya na tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasawatan nitong mga kaya nga nahuhuli. Yun yung term niya. Kaya nga sila nahuhuli, ibig sabihin kahit papaano effective yung ginagawa ng administrasyon. I might agree with that. Pero ito problema ko kasi. Dati kasi hindi na sila nag-a-attempt. Gets ninyo? Ito yung sinasabi ni Bantag. Yung dati, bago pa mag-attempt tong mga sindikato na ito, since alam nila na we have a government na talagang buong mundo nagre-resonate Yung papatayin ko kayo. Kayo ganun di ba? So, yung mga kartel, iba't ibang kartel, sabi nila, ganun ba? Ba't ganyan na presidente nyo? May topak. Hindi na nga lang ako di ba? Ganun na sinasabi na hindi na nga lang ako sasali. Kasi magulo na Ayaw na namin pumunta dyan. Wag na lang. Ganon yung dati. Yun yung sinasabi ni Bantag. Ngayon, wala na. Buti na lang, magaling yung ilang kapulisan natin. In fairness naman, let's be fair. Okay? Lumalalaman ng droga. Ibig sabihin, pumapasok man ng droga dito sa atin kasi naglalakas loob na sila dahil hindi na nga si Pangulong Duterte. Kahit pa paano, nahuhuli. Kahit pa paano. Bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Grabe, Kaso nga lang, tumigil sila. The next performance will start momentarily.